Welcome sa bagong segment sa Love Josie na Kwentuhan with Mommy J. Siyempre, special palagi ang ating episode at ngayong araw po ay siyempre pinagbigyan tayo ang tagal kong nirigawan nito. Kung ikaw ay nandito sa United Arab Emirates, sigurado natikman mo na ang pinakamasarap na cheesecake dito. Alin yon? Alin? Maria Paz? Yes! Maria Paz na nga! Maria Paz! Maraming salamat po, madam! Ay, salamat. Pinagbigyan. Alam mo, 1 year ko itong tinatarget eh. Kwentuhan mo kami. Siyempre, marami sa atin ang gustong malaman kung paano nag-umpisa ang Maria Paz Cheesecake. Paano nga ba? Paano ba? Dubai ba talaga kayo, madam? Or sa ibang emirate tayo nag-umpisa? Dubai. Dubai talaga? Dubai. Kasi nagtrabaho ako dito sa Dubai, sa Jumeirah. Nagtrabaho ako bilang kasambahay. Yes. Napakaganda naman ng istorya natin. Sa bahay muna kayo. Anong year po ito? Hindi. Parang minotivate lang ako ng aking amo. Kumbaga, alam niya marunong ako mag-bake. Okay. And then, yun, sinabi niya sa akin, bakit hindi mo try? Kaya lang, hindi ko try nung nagsisilbi pa ako sa kanila kasi mahirap. Pero balikan natin, bago ang buhay Dubai ni Maria Paz, sa Pilipinas po, ano ang ginagawa natin? Talaga nagbe-bake rin ako. Sa Pilipinas? Nagtitinapay. Yes, 13 years. Ilang taon na po kayo sa Dubai? 15 years? 15 years. So, mga 2009? 8 na nag-umpisa dito. Okay. So, pagdating dito sa bahay, alam niya na marunong ka na mag-bake. Yes. Minsan ba talaga napatikim mo na sila ng iyong mga tinapay? Yes. Tsaka na cheesecake? Hindi. Yung cheesecake, parang kasi iba naman yung taste nila eh. Iba naman yung gusto nila kasi nga Francis sila. Okay. Parang dadalhan lang yan pagka galing silang bakasyon, dadalhan yan, Maria, you can do this one, the French macarons. Okay. Siguro mga 5 kilo yung na almond powder yung nagamit ko. Parang hindi ako satisfied. Dahil sasabihin niya, okay, perfect. Pero sa akin hindi. Kasi pag baker ka, yung alam mong hindi sa panlasa mo, parang hindi ka masasatisfy. So, paulit-ulit hanggang ikaw nasatisfy mo yung sarili. Pag okay na sa'yo, ibig sabihin talagang okay na yun. Oo. Kasi kahit sabihin na amo ko, it's okay, it's perfect, pero hindi. sa akin. Pero, napaka-blessed din naman na binigyan ka niya ng pagkakataon ng mag-grow sa sarili mo. Dahil kasi naging magpo-for good na sila that time. Anong year po ito? 2000, before pandemic. Before pandemic? 2020. Ay, during pandemic? I think ito so. Yung 2020, nagpaplano na sila. Parang gano'n na, tapos sabi ko, sana ako, ayoko na mamasukan sa kasambahay kasi may edad na ako eh. Tsaka ayaw mo din umuwi. Ayoko din umuwi kasi may nag-aaral pa ako. Ngayon, ito kasi talagang mahilig siya sa business itong partner ko. Siya kasi talaga yung sa simula kami na talaga yung nag-stand ng nito. Kumbaga, nanggagawa ako, magde-deliver siya. Parang ganon. Una sa bahay lang muna. Yes, mamimili siya ng supply, ako yung manggagawa. Parang ganon. Kasi talagang dream niya ang business. Although ako, yun din yung talagang ko rin na mag-business. Pero galing na ako dun eh. Kumbaga, hindi ko akalain na dito kami magpuput up. Kasi especially financially, talagang wala kami noon. Kasi kumbaga, pareho lang kaming may pinapaaral ng mga bata. As in, wala. Ayoko naman na yung sa ibang tao manggagaling. Like yung boss ko, 2015, inanin niya ako parang 200,000. Binibigyan niya ako na magtayo na ako ng business. 2015? Yes, oo. Pero ayoko kasi hindi aking pera yun eh. Hindi ka komportable? Hindi. Kasi may takot na hindi mo alam kung mag-grow siya o magda-down siya. Parang pag nag-down siya, parang siyempre negative positive yan eh. Kumbaga kung magda-down siya, paano? Pag nag-down siya, anong mukha kong ihaharap? Oo. Saan ako kukuha? Parang ganon. Sabi ko kay Sir, okay na sa akin to. Parang okay na. Sabi ko ganon. So, slowly, nagsimula. Slowly, yes. Bahay muna? Yun. Tapos, pinamaalam ako ni Sir doon sa may-ari ng bahay na lokal. Yung mismong may-ari. Tapos, nagkuha ako ng license, homemade license.
Ayan. Okay. So, meron naman pala talaga na hindi kailangan ng may pwesto. Nasa bahay. Pero mahirap kasi pinupuntahan din sila, chine-check din yun eh. Although, payag yung may-ari. Kung yung may-ari hindi payag, hindi ka rin So, kailangan Tapos dun talaga yung consideration ng may-ari ng doon sa bahay. aming kumbaga bahay ng malalaking mga lokal. Oo. Tapos at siyempre kahit may license ka, homemade license, medyo maaalangan ka kasi mga lokal yung nasa katabi. Tapos sabi nga ni Sir Maria, para tayo may small Catholic church sa loob. Kasi yung parada nung nag-pick up, doon ako nag-worry. Kasi kahit may kasi residential Residence pa rin. area. Residence area. So, hindi po pwede na palagi may mga tao nga naman na madami. Saan yung unang branch natin? Sa tour. Yung Satwa na alam ko Eskinita. na sa Eskinita, Yes. yun talaga yung una. Yes, dahil yun lang yung kakayahan namin dito kasi 45,000 yung isang unit, dalawa yung kinuha namin. Kasi hindi nagkaigid doon sa isa, kulang. Kumbaga yung sukat sa municipality kulang din, naging dalawa siya. Ayun, yung una. Hanggang ngayon, nandun yun eh. Asan ang mga branches natin? Abu Dhabi yung pinaka first branch na, yung ikalawa. Ikalawa, Abu Dhabi. Ilan ang branch natin sa Abu Dhabi? Dalawa. Apart from Abu Dhabi, saang Emirate pa tayo meron? Sharjah. Sharjah. Bukod doon, wala pa yung iba. May bagong bukas kami last February sa, Al Ain. Sa Al Ain. Yes. So may Al Ain tayo, meron tayong Abu Dhabi, may Sharjah, at saka syempre Dubai. Kaya pala umiiyak ang mga taga Ras Al Khaimah, Al Quwain, Ajman, kasi wala pa, hindi pa nararating. Pero may balak po ba tayo na magtayo ng branch doon? Kasi yung Abu Dhabi ko, which is talagang hindi ko kakayanin kasi nasa kitchen ako eh. Kumbaga doon ako nakapokus sa pag-bake. Tsaka kahit may baker ako, although yung mga baker ko, which is my family, hindi ko rin sila pwedeng iwanan. Kumbaga, lagi akong nakasubaybay sa kanila. Kwentuhan mo kami, madam, yung ating recipe na ating cheesecake, ano sa tingin mo ang meron doon? Parang magic kasi siya eh. Ang daming nakuhumaling doon sa cheesecake na yon, kasama na po ako. Ano sa tingin mo ang meron doon sa cheesecake? Kasi syempre, hindi naman yun lang ang cheesecake na binibenta dito sa UAE. Marami din ng iba nagbebenta ng mga cheesecake na ganyan. Pero bakit tumunog talaga at napalapit sa puso ng mga Filipino expat ang Maria Paz na cheesecake? Kasi, very simple lang kasi, siyempre makikita mo dito yung mga cake medyo, kumaga matamis sila. Ang ginawa ko hindi talaga yun yung sa Pilipinas ko na chiffon cake sa amin sa Quezon Province kasi uso-uso yun eh. Nang nag-bakery ako doon, which is talagang master ko yun. Kasi nga, chiffon cake, laging sa Quezon Province, occasionally talagang yun yung boom na boom. Kumbaga, ang ginawa ko pagdating ko dito, parang nireduce ko siya, yung sugar niya. As in, reduce talaga, half. Tapos, hinaluan ko siya ng flavor na, kumbaga talagang natural. Ayan. Tapos, kinumbayin ko yung sa icing naman, which is dito, di ba, yung buttercream. Yes. Yung buttercream kasi sobrang tamis yan. Butter in powdered sugar yan eh. Ang ginawa ko, hinaluan ko lang siya ng, kumbaga, iniba ko. Kumbaga, instead na sugar powder, ginawa ko ng sweet milk. Pero reduce siya. So, ito bang recipe na ginamit mo simula nung una ka na nagbenta ng cheesecake, ito na yung hanggang ngayon? Yes. So, ibig sabihin, hindi mo talaga siya nilabas hanggat hindi satisfied yung sarili mo. Yung paglasa ko. Ang galing naman. So, kaya pala consistent yung lasa, kaya consistent din yung mga nakuhumaling. Diba? Ang galing. Pero sa ngayon, bukod dun sa cheesecake, may iba pa tayong mga produkto sa Maria Paz. Parang darling, yung kumaga kung ano yung ginagawa ko sa Quezon, during that na may bakery ako, yun pa rin, dinala ko lang sila dito. Dinala mo lang sila katulad ng? Tulad ng mga kutsintay, mga kakanin. Kasi mahilig ang mga taga Quezon ng gano'n eh. Kasaba, kaya kumbaga dinala ko lang kasi, mga gusto yan mga Pilipino, parang gano'n. So, parang ito yung nagbe-bridge kasi sa atin yes. Na kapag nakakain ka ng kutsinta, parang na ano mo yung moment naman doon sa Pilipinas. Although marami akong alam pero hindi ko malabas eh.
Kasi walang time. Talaga yung mga Hanggang ngayon, buko pie din? As in, marunong ako niya mga egg pie. Ang dami, marami pa yung mga hopia na yan. As in, marami, kaya lang... May request ako, Wala. paborito ko yung egg pie. Ah. Ayaw ka na. Yeah, one day. So yung ano natin, yung mga produkto na yan, makikita ba yan sa lahat ng branch ng Maria Paz? Yung Kutsinta, Ay, meron yes, ba tayo? yes. So meron sa Satwa, sa Sharjah, sa Al Ain at saka sa Abu Dhabi. Talaga lang lagi ding ubos yung kahit ilang anong loto nila. Ganun. Kaya ngayon, may darating kami. Alam ko ano lang kinuha ko sa Pilipinas. Well, although kamag-anak ko din, yung mga walang trabaho Yes. doon, ayan, una ko talaga, tita, baka naman pwede, ate, baka pwede. Hindi ko nga sila kilala, dito ko lang sila namimit. Hindi ko sila nakikita. Kumbaga sa atin, mga bata pa sila, hindi ko sila kilala. Ngayon, ang dami nagme-message, ayan, kumuha ako magagawa ng kutsinta kasi talagang isang tao talaga Nakafocus talaga. Nakafocus talaga. Pero hanggang ngayon, kusina ka pa din. Hanggang yes. ngayon, kahit na-establish na si Maria Paz, ang original na Maria Paz, nagluluto pa rin sa kusina. Oh, yes. Kasi usually, kapag ganyan, sa dami na rin na inaasikaso mo, syempre, nag-visit ka per branch. Diba? Usually, wala ka ng oras sa magluto Sa gabi, pagkarating. Nagluluto ka pa din. Kung halimbawa, yung dadating kami nito alas 12 ng hating gabi, minsan alas 3, so sige, balatan na natin yung 4 na kahon balinghod para bukas na umaga, titiplahin ko na lang. Lutuin pagising. Grabe. Kasi yung mga staff mo, may mga oras yan. Siyempre kahit pamilya ko yan, ibinibigay ko din yung talagang kung ano yung oras Tama nila. naman. Kasi ayoko, nagdaan ako doon sa pagtatrabaho Parang Kaya alam ko, kung sumobra man sila sa oras, talagang binabayaran ko din yan. Gusto ko kasi transparent Ang kahit galing. kamag-anak ko sila. Tama Tulad naman nga yun. ngayon, sige, kung sino yung gustong mag-straight, o kaya pa ba ninyo. Pero, yung oras, kumbaga, like, kung overtime, ano lang yung may per hour, ako hindi. O sige, 100 lang ako, 100. Bigyan na lang yun. Wala na kumbaga ganon. Kung gusto magtrabaho sa Maria Paz, alam na po ang gagawin ninyo, ha? Pag-usapan naman natin yung mga, syempre bago tayo dumating palagi sa kung anong meron ka ngayon, yung mga success and achievements natin, dumaan tayo sa mga struggles natin, Maria Paz. Sobra. Oo. Yung pangalan na Maria Paz, kaninong pangalan yon? Sa akin. Yun talaga. Ano nga kasi, punta kami nito sa DED. Kumbaga, nag-a-apply kami ng license. Kulang ng 2,000 yung aming yung pera namin. Kasi talagang, kung ano lang yung kinikita ni homemade namin, yun lang yung aming ipinupundar, pagpuput up. Ngayon, sabi nung lokal dun sa loob, kung hindi, dapat kasi Ate Paz, kasi Ate Paz homemade siya Sabi ko, dapat, sabi nung lokal, pwede daw yung pangalan ng nasa passport kasi hindi na daw kami mag-additional ng 2,000. Kasi kapag may ate siya, foreign name na ibig sabihin. Ngayon, sabi ko, dala ko yung passport ko, ito na lang. Nakasave kami ng 2,000. So, tamang-tama yung pera na dala ninyo para doon sa lisensya ng araw na iyon. Alam mo, parang ibinibigay rin naman talaga ni Lord yung Maria Paz. Yun talaga. Kasi parang yun yung magic Alam mo yun, Maria Paz. Ngayon kasi very known na si Maria Paz. Alam mo yun? Brand na siya Diba? Thank you naman. So yung mga iba nating mga hirap nung mga panahon na yon, 'di ba? Syempre, hindi naman sa oras financially, talagang pinagkakasya ninyo, 'di ba? Bukod doon, ano pa yung mga napagdaanan natin? Yung mga recipe ninyo, talagang original sa inyo yon. Wala kang ibang napagbigyan, walang Meron. Marami. Especially ng pandemic. Kasi hindi ko rin naman alam na magbe-business ako dito. Which is siguro kahit din. Kasi nung pandemic may mga customer din ako na nawala ng trabaho. Yung mag-asawa na nawala ng trabaho, nagpunta, nanay, nawala na kami ng trabaho, trabaho mo po for good na kami. Sabi ko, gusto mo mag-bake kasi kahit saan ka pumunta, dala mo yung talent na yan Kasi ako ganun ang nangyari Dala mo talaga. Tapos sabi niya, nanay, gusto namin mag-ano sa taga Bacolod, I think. Ganun. Pinapunta ko sa bahay, 1 linggo ko silang tinuruan doon. As in actual. Sabi ko kung gusto niya talagang matuto, basta ako isa lang. Ayokong mag-aksaya ng laway ng pagtuturo. Yung pagsasalita.
mahilig ka, tuturuan kita. Yeah. Ang galing. Yes. Grabe, hindi ka madamot sa karunungan na meron ka. Kasi nisip ko, Ma'am Josie, hindi ko naman siya madadala sa kumbaga, hindi ko yun mababaon. Yun lang yung akin pwedeng i-share. Kaya lang, syempre, di ba, usually kapag yung recipe ng pagkain, recipe pa ng kalululuhan mo, nahihirapan tayong ibigay ng buong buo. Ako buong buo talaga. As in. Pahingi nga ako. Yes. Pero meron ding may nasaktan din ako. Kumbaga, hindi naman nasaktan kasi may na ako yata sa chef nun may satwa na ako that time. May Maria Paz na Tapos branch. nakita ko siya na nag-online siya. Tinuruan ko, talagang in-stay ko siya sa bila. Pinatulog ko doon sa guest room namin. Kumbaga, in-stay ko talaga siya doon kasi ang sabi niya sa akin is, ate, gusto ko lang naman kasi sa taga Pampanga siya. Kumbaga yung nakuha niyang, yung bahay nila is sa Babaganon. Basta in short, magbe-business siya sa Pinas ng bakery. Sa Pilipinas. Tinuruan ko pa siya magpandesal. Kasi yun yung mga tinuturuan mo, di ba? Yes, yung gusto ng mag-for good para magkaroon naman sila ng pangkabuhayan. Yes. Pero sana, yung wag naman dito, yung wag yung kakalabanin ako. Kasi may shop na ako nun eh. Pero mini-sales ko lang siya. Sabi ko, kumusta ka na? Sabi ko ganun, nag-ano ka rin pala dito. Oy, ate kasi ganyan kailangan talaga. Kumbaga, nagkasakit yung asawa niya. So, ang sabi ko lang sa kanya, sana sinabi mo sa akin, di mo ako binaypas, tinulungan pa kitang bigyan ng customer. Kasi at least nakatulong ako sa iyo. Tama. Ayun lang. Isa sa mga lessons learned yan, no? Huwag tayong, huwag natin sirain yung relasyon. Kasi mas maganda yun. Kasi kung lumapit siya sa akin, dahil ang production namin ay talagang kulang at kulang, bibigyan kita ng Pero, customer. kumusta naman ang cheesecake niya? Talaga bang nakuha niya? Wala na akong balita eh. Minsan kasi, pwede mo, what do you call that one? Meron tayong, sometimes we share ideas and we call it like intellectual property, right? Yes. And then, may nakarinig. And ginaya nila yung plano. Alam mo yun? Pero alam mo, madalas, yung execution, doon nagkakatalo. Kasi kahit na alam mo yan, may takal yan, di ba? Yes. Pero yung execution kung paano mo siya gawin, may pagkakaiba pa din yun eh. Siguro kahit ako kasi yung kumbaga yan na yung master na ako kumbaga. Yan na yung talagang kinatandaan ko na ng paggagawa. Nagpifail pa rin ako hanggang ngayon. Pikit mata, alam mo na kung anong gagawin mo. Nagpifail pa rin ako eh. Nagpifail ka pa din? Yes, lalo sa icing. Talaga? Yes. Yung parang yung chiffon natin, talagang malambot na talaga siya? Wala ka bang ibang palpak na nagagawa? Marami. Kumbaga, yun lang. At saka yung mga tinuruan ko, yung mga pamangkin ko, at kapatid ko na na-train ko talaga as in. Isa lang, doon ako magagalit ako sa kanila pag ni-dispatch nila. Kumbaga, halimbawa na, iba-iba din kasi minsan sa apoy or sa paghalo, yan. Hindi, yung ingredients, andyan sa ingredients eh. Pero sensitive kasi ang chiffon cake. Kumbaga, paghalo, tapos yung sa oven, pag hindi mo gamay yung oven, talagang masayang na siya pero hindi ko siya ilalabas. Talagang doon na lang, sa inyo na lang yung kung gusto nyong kainin. Pinamimigay ko. Sa may gusto. Sabi ko, ay, ngayon din yan, medyo nagkaganon lang. Baka gusto mo. Minsan ialok mo sa akin. Siyempre naman yung Pero bukod doon, so you felt betrayed by itong friend mo na wala na kayong contact ngayon? Wala. Basta yun lang yung sinabi ko sa kanya, sana natulungan kita. Tama naman. Dapat nagsabi ka kasi ang dami ko kasing customer na nadi-decline. Tinulungan kita, binigay ko sa'yo. Pero syempre bago ko ibigay, titingnan ko pa rin kasi that time hindi ko na nakita kung ano yung text, yung gawa niya. Oo. Kumbaga. Basta narinig mo na lang. Pero talagang yun sa bahay talaga, 1 week ko siyang ni-stay sa bahay. Lahat naman ng tinuruan ko ganun eh. Isa siya doon. In-stay ko siya doon. Talagang pati yung matira. Huwag ka na magdala ng itlog, huwag ka na magdala ng harina, huwag ka na magdala ng... Ikaw na rin yun. Binigay mo na rin. Tapos pagkaluto nun, ipapadala ko sa kanila. Down. Napaka-generous mo, madam. Hindi naman. Kumbaga ang akin Hindi, generous ka. Yung isa sa Satwa, yung sa taga Satwa naman, nagsabi naman siya sa akin. Taga Cavite siya. Meron ba sa Satwa? Hindi. Nagpaturo siya sa akin. Which is, wala ang lang niya is, gusto niya matuto kasi, talaga, hilig din niya. Dinala ko rin sa bahay. Tinuruan ko din.
Napakasarap. Pero ano siya, doon sa opisina nila sa Media City, ate, pwede bang magbenta ko sa mga ka-office mo? Kasi okay, oo naman. Ganun naman ako. Ang sarap ng Ganun ako. pakiramdam kapag bihira po. Sa totoo lang ha, bihira ang katulad mo. Kaya rare gem na meron tayong isang Maria Paz dito na nagbibigay. Pero sa ngayon ba, may tinuturuan ka pa? Wala na. Kasi Sa busy mo? hindi na ako Wala makagilap na. ng sale. Kaya nga, buti na lang nakagirap kita ngayon. Talagang nahiya na talaga ako. Ako nahiyang pakita sa iyo. Yung cake niya po lagi ko nakikita. Pero si Maria Paz, bihirang makita dahil gano'n na po siya ka-busy. Sino ba pakipot naman itong si Maria Paz? Ay, hindi ko naisip yun. Alam kong sobrang busy. Kaya lang gustong-gusto ko lang po talagang ma-share ang buhay ninyo sa nakakarami dahil sigurado ako that they also want to know how Maria Paz started. So sa pagkakataong nito, gusto ko pong tawagin ang kanina mo pang sinasabi na partner, simula nung talagang siya yung namimili, magluluto ka, no? Ladies and gentlemen, welcome po natin, Sir Jundel. Ayan, wag po kayong maguluhan, marunong siyang magtagalog. 'Di ba? Sa sobrang tagal na rin siguro na laging kapiling ang mga Pilipino, ay talagang matatas na ang Tagalog ni Sir Jundel. Sir Jundel, kumusta naman po? Okay lang po. Diba? Sabi ko sa inyo eh. So, nung panahon na talagang nagsisimula kayo, andyan ka palagi para tumulong talaga. Kayong dalawa talaga ang laging partner kahit saan pumunta. So, ibig sabihin, ang Maria Paz ay hindi magiging Maria Paz ngayon kung hindi rin dahil kay Sir Jundel. Kaya kaming dalawa talaga. Kaming dalawa. Gusto ko din, alam mo, ang ganda kasi kapag ganyan, ano, you share the credit doon talaga sa tao na talagang deserving. Siya yung malakas sa loob sa amin. Kasi minsan, hindi na, katulad ko, hindi ko alam. Ang kilala ko lang si Maria Paz. Ngayon, makikilala na ng buong mundo na ang Maria Paz ay may katuwang na ang pangalan ay Sir Jundel. Hindi ba? Jundel. So yun talaga, kayo talagang dalawa ang nagsimula. Ano naman yung mga challenges from your end, bukod dun sa mga narinig ko na challenges na shinare kani-kanina lang ni Maria Paz? Because of the competition, maraming competition. Competition. But we need to maintain the quality. Quality is the best one. First we will check that one. After we will satisfied, we will give the market. Ganon. Ganon talaga. Ganon. So never kayo na We are not binaba ninyo. satisfied. Yeah, kasi We cannot produce the production. minsan kasi, for example, dami na ng order, kuha natin, sige, atin na to. In one day, kahapon 50 lang, ngayon 100, sige, okay na to, kaya natin. So sometimes, nag-aano yung quality, nawawala. Especially Kasi, pag pagod na. sa kagustuhan mo na kumuha lang ng kumuha. That's why, iyan ba yung rason kung bakit yung mga big cakes natin is kailangan i-order? Yes. Kasi ang lagi ko inaano dyan yung oras ng pag-produce. Kasi like yung pag-Christmas, pag-Christmas, di ba, ang daming Kung pila. pag-usapan natin yung Pasko na yan tsaka New Year na yan, how were you able to cope up? I think you gave an announcement na you will be producing ilang piraso na cheesecake for that day? Like 200 boxes, like that. Oo, basta you gave an What announcement. was that? 2 pieces. At saka, ang ginawa ko nun, kasi first Christmas namin, 2021, pumila na yung tao, na na siya kami. Kasi kami lang dalawa yung gumagawa. Ay, yung As in, dalawa lang. Apat lang kami, may dalawa lang kaming assistant, tapos kaming dalawa. Tapos may pila sa Tapos labas. may pila, hindi kami makalabas. Paano kayo, how are you able to cope up? Hindi ako makalabas. Siya lang yung pinalabas ko. Hindi ako makalabas, hindi ako makaharap sa mga customer. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Kasi nablangko na ako doon sa loob eh. Tuloy lang yung gawa ko. Todo-todo lang. Todo. Tapos ang ginawa ko, sabi ko, nag-isip ako kinabukas. Sabi ko, paano ba natin i-accommodate lahat yung Hindi na natin kaya kasi 24 hours na kami halos. Kailangan nyo din syempre matulog, magpahinga. Doon sa first Christmas namin, kaming dalawa, halinin na kami doon sa may kaunti kaming espasyo doon, naglalatag kami ng karton, hindi na kami uwi sa bahay. Doon na lang. Parang, sige, ikaw naman, after 2 hours, hihiga ako doon. Tapos yan naman, yung pagkababa ko, sige ako naman, parang ganun. Ikaw din syempre ang nagtulong kay Yes. Sir Jundel kung paano. Sa bahay namin. Sa bahay. Sa bahay ng amo ko.
Grabe. So, magaling ka na rin palang mag-bake. O di, lagi kami nag-aaway niyan doon. Matigas ba ulo? Kasi ayoko nang siya masusunod. Ako ang bacon, sabi ko, ako ang masusunod. Tama naman. Yes. Go tayo dyan. Kasi hindi mo alam yung Filipino taste. Sabi ko Yes. ganon. Kasi sabihin mo na, gusto mo yung malaking, ayoko kasi nang mag-a-adjust talaga kahit kaunti lang. Na, like for example, ang gagawin niya, like yung bawa, mag-a-adjust ng dala. O bakit, ano yan, isang tray. Dapat ganito lang yan para malaki na, hindi pwede. Basta lagi kami magkaaway niyan. Saka yung pamangkin niya din, kahit yung mga pamangkin ko, ay, yun ang ayaw na ayaw ko. Basta kung ano yung takal natin, Yun na ang susundin. Yun na Kumbaga pagka naglabas tayo ng recipe na ito, yung takal, pag half cup, walang sobra. Yes. Okay. So, how many years ka na nagbe-bake? Almost 3 years. 3 years. Yeah. So, you think na master mo na si cheesecake? Yes. Na-master mo na rin siya. Galing naman. Sa yung mga ibang mo tinuruan, madam, na mga nag-for good sa Pilipinas, may narinig ka ba sa kanila? Na-pursue ba nila yung bakery nila? Nakalimutan ko, Bacolod nga yun. May tindahan sila. Tabi kasi ng beach daw yung kanilang bahay. Nag-send siya sa akin ng photo. Sobrang tuwan-tuwa ako kasi yun yung naitulong ko eh. Legacy yun, madam. Legacy yun. Alam mo yun, they will forever remember you. Yes. Alam mo yun, hindi ka nila makakalimutan doon. Yun yung sabi ko nga, yun lang yung akin pwedeng i-share. Kasi wala akong yaman. Marami ka ng yaman ngayon, madam. Na yan. Pero yun na nga yung talent na yan na sinishare mo sa mga tao. Kasi hindi ko yung madadala sa kabilang buhay. Kumbaga, andyan lang yan yung pwede nilang pakinabangin. Now, we know one of the reasons kung bakit ganito ka-successful ang Maria Paz dahil very generous din si Maria Paz sa talent niya. Kasi kung ako yon, honestly speaking, magdadalawang isip ako na i-share yung recipe eh. Ako hindi. Ano? Nag-alok ako. Nag-alok ka pa? Yes. Madami kasi dyan, pero totoo ha, madami kasi dyan ang sasabihin, recipe pa to ng lolo ko. Alam mo yon, kaming pamilya lang ang pwedeng makaalam nito. Diba? You've heard things like that. Of course, they will not share kasi para sa kanila, ito yung lalo na kapag pangkabuhayan. Pero ngayon, syempre, yung anak ko yung nagmamanage. Kumbaga talagang inano na niya. Syempre, naging business na talaga. Kumbaga, mami, pinapagod, talagang pinamuhunanan. At saka business na yan, mami. Kumbaga, may pangalan na siya eh. Totoo, brand na siya. Kailangan natin Tsaka may mga investor. Kami like yung Abu Dhabi namin is talagang, kumbaga brand siya na may investor ako doon. Sarja meron din. Tapos, and then yung alain ko is sa pamangkin ko. Kumbaga, that time inisip ko, sayang naman yung mga, lumapit kasi sila sa akin eh. Yung Abu Dhabi, lumapit sa akin yung 2022 June. Sabi niya, tita, baka naman pwedeng Sabi ko, nako, takot ako kasi, takot ako, marami talagang lumalapit sa akin na magpa-franchise, pati nga yung mag-iwan ng yung address card na baka financially support, parang ganon. Kasi siguro nakikita yung akin sa alam mo, walang itsura. Kumbaga, siguro dapat ganon hindi kasi akong sa ganon eh. Kumbaga, siguro yung mga ibang branch natin, mas malaki na siya kaysa doon sa Satwa natin? Yeah, magaganda sila. Kasi ako binabalik-balikan ko Satwa. Mother branch. Mother branch talaga. Kasi doon ko nakilala at doon ko una talagang, alam mo yon, noong una kong punta doon, may pila pa ng ng konti sa labas eh. Oo. So doon ako na-amaze. Yung Abu Dhabi din. Kasi, kumbaga, nag-invest, kumbaga sabi nga nila, baka pwedeng mag-invest. Sabi ko, ayoko kasi na may involved na pera. Kumbaga, hindi naman ako, hindi ko kailangan yung pera. Mangungutang ako, pero yung sasabihin papagamit mo sa akin, takot ako. Laging may takot na baka hindi ko mabalik. Masisira yung relation natin. Kaya yung amo ko ganun na nangyari. Ayoko masira yung relasyon namin bilang mag-amo, kaya hindi ko talaga tinanggap. Gusto ko pinagsikapan namin dalawa. Pero napakaganda ng istorya na nagsimula sa bahay, pero yung talento mo nandyan. Alam mo, marami dyan eh. Mga nasa bahay. Pero yes, ito marami yung una. dito. Oo. Yes. Ito lang yung parang naging open opportunity for them. Yes. Pero sa totoo lang, marami pa kayong pwedeng magawa.
Ay, diba? yes. Mm. Na ang prayers naman for them is makahanap sila ng katulad ng amo na meron ka para magkaroon din sila ng chance na maipakita kung ano yung galing na meron sila. Ano kasi depende rin yung katulad ko, yung, siyempre yung amo ko, Frances yan eh. Kumbaga, andun yung tipo na talagang 100% pa rin na ibibigay mo yung servisyo mo. Of course. Kumbaga, i-hide mo lang siya. Tapos nung alam kong nakakapagpadala na ako sa anak ko, ito okay lang kasi nagtatrabaho siya, RTA siya. Yung pagka siya ano lang, yun lang yung tulong niya, yung pagka free time siya. Pero ako nag full time na kasi. Ang ginawa ko, pagkatapos kong pagserbihan, kung ano yung ginagawa ko sa kanila, maglinis ng showroom nilang dalawa, maglinis ng sasakyan, swimming pool, lahat na. Kumbaga, yung free time ko, doon ako nang gagawa. Tapos nung 2015, kikita na ako ng 1,000. Nakakapagpadala na ako sa mga anak ko. Nandito na yung aking panganay. Kumbaga 2 na lang, kasya na. Sir, wag mo na akong sweldohan. Give up ko talaga yan. Okay. 3,000 yung sahod ko sa kanila. Oo. Sabi ko, wag mo na akong sweldohan kasi nakakapagpadala na ako sa mga anak ko. Which is kulang pa. Pero sabi ko sa kanya, wag mo na akong sweldohan. Kasi napakagandang chance ko yun eh. Kumbaga, nandun ako sa kanila. Tapos, ang ginawa ko lang na hindi naman ganti, kumbaga. Kasi may kapatid ako, may pamangkin, pinagdadala ko dun kami nakatira, libre kami. Ang ganda din ng balik eh. Yes. Alam mo yun? Kumbaga, hindi ko sinamantala yung 3,000 yung monthly sa amo ko. Pero yung pamilya ko, nadadala ko isa-isa doon. Kasi malaki yung bahay. Oo. Malaki yung compound. Tapos, sir, pwede ba, dadalhin ko yung pamangkin ko kasi maghahanap siya ng trabaho dito. That time, di pa ganun kahigpit eh. Sige, walang problema, parang ganon. Sige, kahit kami, yung isang kwarto, yung maid's room din, syempre doon ako, sige, lagyan ko na lang lagyan ko ng foam doon. Doon na lang kami, sabi ko, sige, magtiyaga mo na kayo Pero dito. malaking Kasi tulong yun. Kasi hindi tayo babayad ng bahay. Siyempre Correct. dito, tira mo, bayad mo na bago tira. Wala ako noon. Kaya, kumbaga, nagtiyaga lang kami tapos pagdadating yung, kasi ikalawang asawa, nagka-partner ulit yung amo ko. Dadaan yung mga pamangkin ko na kagano kasi ayokong makikita kasi privacy nila yun. Privacy nila. Ginawa ko talaga yung tiniis namin. Yung tama lang talaga. Yung tama lang. Oo, Yung hindi mo tama. samantalahin si amo. Yung hindi maramdaman na inaabuso mo na yung kabaitan nila. Yes. Ano Totoo yung yun. naging inspirasyon mo? Bakit ka nagpunta ng Dubai? Ano talaga yung pinaka main reason? Yan na. Kasi meron akong, hindi ba siya special child? Kumbaga PWD kasi siya. Yun talaga. Tsaka pagpapaaral. Siya talaga ang nagtulak na Yes. mangibang bayan ka dahil hindi kaya eh. Hindi kaya. Hindi kaya. Ilang taon na siya ngayon? 23. Ay, Tapos na ng college. tapos na siya ng college. Kasi marami na siya na operasyon. Kumbaga, hindi sapat yung kinikita ko sa Pinas eh. Para as a single mother. Kumbaga may asawa ako doon parang ako lang lahat. Hindi naman siguro kahit mapanood nila, which is, ang relation ko naman doon sa mga in-laws ko is talagang ganun pa rin. Walang nabago. Alam naman nila, tsaka alam ng mga anak ko. Pero yun talagang hindi sapat. Tsaka napagod ako Kahit ako nagbe-bakery doon, kumbaga, yung pagod ka, na parang hindi mo kaya magpaaral, magpagamot, parang ganon. Hindi hanggang napa-opera ko lang siya 2 beses, pero yung ikatlo, yun sa puso, hindi hindi kaya ng financially as in. Mayroon din ba sa puso kailangan din? Ito yung last, ito yung kinita ko dito na sa Maria Paz dito. Ayun. Napa-opera ko yung anak ko. Siya. Last year. Ayun. Yes. Ang galing. Talagang binigyan ka ng Talagang pagkakataon. binigyan. Talaga. Hindi makakalain. Kasi hindi naman ako takot lang akong mangutang kasi wala akong igagarantor. Wala akong isasagot. Paano ako pauutangin? Diba? Parang tiniis ko lang yun. Lagi lang sinasabi ko doon sa doktor ng anak ko na okay lang ba? Parang okay lang ba siya na makakapaghintay ba, Dok? Makapaghintay ba siya? Pwede bang, ay, okay lang. Kahit wag lang siya sasali ng track and field, ganon. Okay. Parang ganon. Pero yung anak ko nitong nakakaramdam na siya ng lagi siyang hinihingil, pero hindi niya sinasabi sa akin. Sa puso. Kaya nung kumbaga, kumikita na kami, yun yung una ko sinabi sa kanya.
pwede ko ba ipa-opera na yung anak ko? Anong sabi ni Sir Jondel? 100% na. We are the partner. We are under each one mutual understanding. Then we Yes. need to support them. Of course. God will be giving the blessings. Lahat That's it. binigay ni God, no? Supportive na partner, opportunity to grow. Alam mo Yes, yun? yeah. Ang talent mo hindi nasayang. Yung pagbe-bakery na meron ka sa Pilipinas, sino mag-aakala na maipagpapatuloy mo dito? Pero tenfold nang meron ka sa Pilipinas. Hindi ba? Sobrang. Kumusta na ang anak mo ngayon? Ayan, kasama ko na siya dito. Ay! Ang Yes, galing nagtatrabaho naman. na siya sa Maria Paz. Anong ginagawa sa Maria Paz? Nag-i-sticker. May aral stick. Pero at least, malaking bagay yun. Sa dami ba naman ang ini-stickeran niya ngayon? Ang nagagalit nga doon sa atin niya. Bakit? Kung di ka lang buntis talaga, lagi Sabi? mo akong pinagalitan, laging kulang. Sa dami ng aking nilalagyan, ang sa dami ng binibilang ko. Hindi pa ako mamamali. Kapag hindi nagtatali yung ano. Kasi yung anak kong panganay, ang sinabi ko sa kanya, tulungan mo ako kasi sa kusina talaga ako, ayoko ng admin. Sakit sa ulo. Kumbaga, hindi ko kayang i-manage talaga as Yes. in. Kumbaga, sayang naman anak. Ito para sa inyo, hindi ito para sa akin. Totoo. Para sa inyo ito. Kaya nga sabi ng iba, bakit hindi na lang sa anak yung katulad ng Abu Dhabi, sa iba ko ibinigay? Yung anak ko nasa Netherlands, yung aking ikalawa, syempre hindi rin naman pwede. Yung aking bunso, nag-aaral pa. Sayang yung opportunity, which is maibahagi ko sa iba. Totoo. Yun. Oo. Kumbaga, maganda naman yung ano. Kasi hindi lang, kumbaga may mga kapatid ako, hindi naman lahat na kaya mo, ibig ko sabihin katulad ko na talagang business-minded. Kasi yung isang pag-business, hindi biro lalong-lalo sa ibang bansa. Totoo naman yun. At Sobrang saka, nandun yung takot lagi As in. hindi lahat tayo kasi may gift sa pagnenegosyo. Madami ang pumapasok, madami din ang nag-fail hindi nagiging successful. Kahit na minsan paulit-ulit, Yes, paulit-ulit. yes. So minsan kailangan siguro tanggapin din ng iba yung paulit-ulit na lulugi na business is not for them. May mga iba na katulad mo na talagang nagagamit kung ano man yung talento na ibinigay sa atin ni Lord. Naiisip ko tuloy ngayon, ano kaya ang talent na meron ako? Pag-iisipan natin yan. Kaya oo. yung sarja ko din, kumbaga, lucky lang din kasi nagpunta yan doon. Kaklase ko kasi siya na high school. Talaga? Tapos sabi niya sa akin, hindi na ako nagtatrabaho, nag-retired na ako. Kasi edad ko rin Nagsawa na. Sabi ko, kana umuwi, magbukas ka kaya sa sarja. Pinagbukas ko siya sa sarja. Ikaw na rin na nag-offer din Ako talaga. nag-offer sa kanya, pero ang dami nag-offer sa akin. Kaya lang, namimili ka lang din? siya. Syempre, din ako kasi halimbawa lumapit ka sa akin na matatakot ako. Baka mamaya mag-fail Kumbaga, takot ako. At least itong mga ito, kakilala ko na talagang family friend. Kumbaga, andyan yung lagi ko sinasabihan, ganito lang, ganito lang, relasyon ganito na. lang, ganito lang, ganito ang gagawin mo, ganyan. Ay, ngayon, sabi ko, sa gabi tatawag ako, nagano ka? Ay, nandito, nagkukutsinta. Alam mo yon, syempre yung ibang mga negosyante na gusto lang mag-share, financially. Pero yung wala Hindi, Yung talagang hindi nila yun. aaralin din nila. Yung Aaralin passion din. talaga na matuto. Talagang tinuro ko Oo. talaga sa kanila. Ilan ang pinoproduce, ilan binibake ng Maria Paz on a daily basis? For example, yung ating maliliit, yung Ayan, ganoon. 500 tubs. 500 Yung na gano'n. maliit lang. Oo. Yung 13 dirhams. Yes, per Yung branch laging yun. available. So, everyday fresh lahat. Mga 500 per store. Yes. 9:30, lahat ubus na. Kaya nga Pag pumupunta nga doon, lagi wala Balik-balik na. na, wala. Alam mo yun, minsan yung natitira may mga iba, pero syempre, yung karamihan, ang hinahanap, yung cheesecake natin, di ba? Lagi nilang sinasabi, kung gusto nyo, maaga dapat sa Maria Paz. Kasi nga, nagkakaubusan. So, every branch, ganun ang mga halos na pinoproduce natin. Pero ang pinakamarami yata yung satwa natin. Satwa. Satwa, Sharjah, lahat. Abu Dhabi. Almost Halos the same number. Yeah. Abu Dhabi, dalawang branch, walang effect Dito, maraming customer. Sharjah, may satwa, dami-dami. Madami yung pa rin. Nga, akala ko, sabi ko nga doon sa pamangkin ko, sabi ko sa inyo na lang, yung kumbaga parang, sige, pag siguro, kung konti lang ito, yung profit natin, parang ganun lang. Kasi alam ko kakonti doon. Sabi ko, parang, may nag-aaral kang dalawang bata, parang ibigay ko na lang.
Aba ngayon hindi pala. Sabi ko, ay tika, parang mali yata. Parang joke lang. Sabi ko gano'n. Pero nagsabi naman ako sa kanila na siyempre pag malaki naman, siyempre kukunin ko yung akin, ha? Totoo Ganon. naman yun. Oo, hindi tayo kasi- dapat yung tama lang. Paano nyo na-cope up yung last December, yun yata yung pinakamadami na actually nag-viral siya. Alam mo yun, sa social media dahil may nakapag-picture na napakahaba ng pila ng Pasko. 24 yata yun. 23 pa lang, 24. mahaba na. And then, nung New Year din. Paano yun? Paano nyo nagawa yung... May kinuha ba kayong extra helping hands? Wala. Parang kami din, ang ginawa ko na lang is ayoko ng ang tao, yung, alam mo yung customer, like for example, 3 hours ako naghintay, pagdating pala sa akin, wala na. Ayoko ng ganon. Ayoko nang magagalit. Kaya ang ginawa ko doon sa counter ko, sabi ko, Ariel, sige, lumabas ka, ang 10 o'clock ang open namin. Pagdating namin doon, wala na. 8 o'clock pa lang ang dami ng pila. Ngayon, nasa bahay pa ako, tumawag na ako. Ariel, punta ka na sa labas, magdala ka ng listahan. 1 oras, 10 tao ang i-accommodate mo. Itong ganon. 10 hanggang, pagkatapos mo hanggang alas 8 ng gabi, sasabihin mo na lang pasensya na wala na talaga. Okay. Kasi mas gusto ko yun eh. Kasi ang tao kasi padami-padami. Tapos Pahaba yung pila. pahaba na pahaba, tapos nagpila ako ng matagal, tapos wala akong makukuha. Meron ka bang policy noon na, for example, sa isang... meron kasing isang tao, 2 ang cake na gusto. Alam mo yun? Meron bang policy na isa lang ang pwede? Yes, pero minsan kasi syempre Pinoy tayo, no? Minsan na 3, minsan magkakasama na pala sila. Andun na yung hindi mo naman nandun na eh. Syempre ma'am, isa lang po, 2 lang po talaga ang hindi sa kanya naman yun, pero which is magkasama sila. Wala ka na magagawa eh. Totoo, pumila din si ate, pumila din si kuya. Kaya parang wala kang magagawa. Nandun na yung paano ba natin i-handle ito. Kaya yun yung mga tao talaga inano ko sila. Kung kaya ninyo, okay lang. Pero kung hindi nyo kaya, magsabi lang kayo. Kasi ayoko nang nagtatrabaho ng pagod. Baka mamaya maging yung pagtrabaho. Tsaka yung yung quality, katulad na sabi nyo, di ba? Yeah. So, pagka sobrang pagod na sila, baka hindi na lumambos si chiffon natin. Yes. Iba na yung lasa ng butter natin. So, talagang kailangan, standard pero talaga talaga. nire-ready ko na yun. Ready na talaga siya. Kung mimix na lang mimix. Saan yung mga addresses para malaman nila? Saan sa Abu Dhabi yung ating branches? Electra? Sa Electra? 2? Hindi ako familiar. Parehas, magkalapit lang sila. Magkalapit, hindi na-apektuhan yung Hindi naman kasi dapat kasi cloud kitchen. Which is yun lagi yung sinasabi sa akin ng lokal na bakit cloud kitchen? Pwede ka naman kumuha ng store. At least makakapagbigay ka sa walk-in. Ayan. Yun kasi yung una talaga. Talagang swerte lang din na lagi na may nag-a-advise. Yun. Talagang very lucky nga na lagi may nag-a-advise. Siguro talagang binibigay talaga ng nasa taas talaga yan. Mabait ka kasi. Kasi yun lang naman yung pray ko eh. Paano ba? Bigyan ng lakas ng loob syempre. Talagang yung lakas ng loob. Pero nandun pa rin lagi, kahit naman hanggang ngayon, na lagi ko ding iniisip yung may negative pa yung takot. Oo. Pero nilalabanan mo na yun. Yes. At saka may panlaban na. Kumbaga, hindi katulad noon na talagang wala as in negative. Kumbaga... Tsaka nakikita mo na yung resulta din. Yes. Na andyan, syempre, napaggamot mo na. May mga bunga na, marami ng bunga. Yes. Ang Maria Paz. Yung mga pinaghirapan ninyong dalawa, nakikita nyo na ang bunga, di ba? How does it feel na parang panaginip lang na ngayon isang brand na palaki ng palaki at talagang pangalan mo pa na Maria Paz? Sobrang thankful to God. God grace. Yes. We are working hard. Honestly, that's why God will giving the blessings. More and More. Sa atin, what we are afford, more than blessings. More than. Basta always be grateful. Kailangan yung pagiging positive and kailangan thank you talaga. Thank you talaga. Every day. Thank you talaga. Saka sobrang happy, sobrang blessed, sobrang happy. Especially yung nabigay ko na sa mga magulang ko yung pinapangarap mo lang. Pinapangarap ko yung bigay na dating hindi. Di mo akalain na kaya pala. That time parang naiinggit ako doon sa mga kapatid ko na nakakabigay sa magulang ko kasi ako hindi.
Kasi sa mga anak ko lang, kulang pa. Eh, yung mga kapatid ko, siyempre, nag-aral, ako hindi nag-undergrad kasi ako, kasi nga nagtrabaho na. Eh, sabi ko, may pa sila nakakabigay, pero which is, hindi ako nagsiselos. Kumbaga, ano lang ako, nakakabigay sila. Sila yung nagbibigay, sila yung nagsosuporta. Alam mo naman tayo mga Pilipino, no? Kumbaga, talagang yung magulang. Na ngayon talaga yun yung bukod sa mga anak ko, magulang ko talaga, binigay ko talaga sa kanila. Sabihin ko pa sa kapatid ko, huwag ka na magpadala, ako na lang. O, diba? Yeah. Panalo. Ako naman ngayon. Totoo yun. Talaga. Kasi nung nakaraan, hindi mo kinakaya na makapagbigay sa kanila. Kahit gustuhin ko, pero wala talaga. Oo. Hindi naman sa hindi mo gusto eh. Andun yung gusto eh. Pero yung kakayanan. Yes. Yung kakayanan. Wala, hindi kaya talaga. Kakayanan. Ako na yung nagko-control sa kapatid ko. Sa mga kapatid ko, ako na lang. So ngayon, napag-aaral, napagtapos mo yung iba, napaggamot ang pinaka-espesyal na talagang pinagdadasal mo na mapagamot at tuloy-tuloy ang mga medication na nakapagbigay kila mama at papa. Diba? So masasabi mo ba na kumpleto ka na? Kompleto. Kompleto na. Kompleto na talaga. Talagang wala na akong masabi. Kaya na laging, alam mo yun, na kapag kaming dalawa ay nag-uusap pa bang, alam mo yun, laging may ginagawa eh. Oo. Yung sa gabi, pagkatapos ng mga break, kami maglilinis. Isang nagwawalis, isang naghuhugas ng mga tray, kami yon. Talagang nag-uusap kami, ito, bigyan natin si ganito, bigyan natin doon. O sige, mag-share tayo doon. Ganun lang. Yung kakayahan namin. Minsan yung responsibility na. Yung magbabasura. Hahabulin pa namin yan. Kumbaga, doon ako sa ganun, na kahit konti lang. Hindi naman ganun kalakihan, pero meron. Meron talaga. Meron talaga. Especially every Sunday yan. Lahat, kahit doon sa aming, yung sa Jumeirah, yung mga basta magbabasura lagi yan, hindi ako nagmamalaki na magbibigay. Kumbaga, yun lang yung, kahit hindi ko naman sabihin, pero talagang, sa kanila yun. Kumbaga nagkakaroon ka na ngayon ng kakayanan, mas tumulong, mas mag-bless ng madami. Yes, Ma'am Josie. Hindi naman kailangan na ine-expect na palagi, pero yung unexpected na mabibigyan mo pala sila. Mabibigyan ko pala. Ngayon pa, kaya pala. Kaya na. Yeah. Yes, kaya na. Maraming salamat, Maria Paz, sa pag-share ng very, very bakit? Very rare ka. Rare gem. Rare gem ito, Junel. Agree? Rare gem, di ba? Ano yung maipapayo mo sa mga kababayan natin for those people who also want to have something na matatawag nila na kanila sa pagnenegosyo? Sa mga kabayan, katulad kung may mga talent na kung ano man yung talent nyo, i-force lang nyo na ilabas yung talent nyo. Kumbaga ako, baker talaga ako sa atin kasi nga nag-bakery ako. Pero dumating ako dito as a kasambahay. Kasi, takot, yun lagi akong may takot na i-share din, kumbaga dito, bakery, syempre mag-apply ako, pero parang sa akin, wala akong kakayahan. Kumbaga, hindi ako as a professional, kumbaga. Yun nga, sa awa ng Diyos, kumbaga, may talent na nadala dito sa Dubai, yun pala, pwede ko pala siyang gawing hanap buhay dito. Kumbaga, yun lang, tiyaga. Tsaka tapang ng loob. Tsaka pagsisikap. Yung sikap talaga, tsaka yung unang-una talaga, inspirasyon. Sino ba yung dapat nating inspirasyon? Nasa taas at ang ating pamilya. Yan. Sila lang tatanungin mo, kaya ba natin? Oh Lord, kaya ko ba to? Kaya mo yan. Sige, gawin mo, go. Kahit financially talaga na nag-put up kami talaga as in 100% wala kami financially. Kumbaga na-force lang kami na, sige, ayokong umuwi, ayokong magkasambahay na ulit kasi may edad na. Pero yung talent na yun yung nagpatibay ng loob. Yun yung talagang tapang, sumugod na, talagang sumubok. Pero yun nga, ang ko lang sa ating mga kabayan, i-push nyo lang kung anong meron kayong talent. Kung ang talent yung mag-bake, sige, go kayo, bake lang. I-try ninyo. Ako kasi nung una, ang ginawa ko, hindi ako nanghinayang, pinamimigay ko lang siya. Laging hindi ko iniisip na, ay, lugi ako. No. Which is hanggang ngayon naman. Kaya minsan yung sa shop, siguro naman na-encounter ako ng mga customer. Ano na yan? Pag andun ako, ganyan ako. Kasi, sige, ito, try nyo. Sige,
malayo ka sa malayo. Ay, ito na, dagdagan mo pa. Ang akin kasi, makukuha pa natin yan the next day Ang gusto ko lang mangyari lagi sige, yung mga kabayan na tumatangkilik na Mariapas, maging laging happy. Happy talaga na. At salamat talaga ng marami sa ating mga kababayan. Kayo yung inspirasyon ko sa pag-bake ko. Kasi love na love niyo ako. Maraming salamat. Sir Jundel, very quick lang. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? If you have any talent, don't never give up. You need to always, one by one, step by step, need to implement your skills. You are developing your skills, automatic updated, then even our community, somebody coming to helping to us. Yeah, Automatically, that's true. God gave gift. That is a blesses, more blesses. But never give up. If you have talent, you need to show that this world, very big this world. If you have talent, you can share. Then you need to support, ask the somebody how to business developing and skill developing. Any somebody automatic helping. If you are the less now, but don't think that I am the down. One day you are give your dreams will be true. Same as our dreams will be true now. Thank Thanks, you. God. Thank you so much, Sir you, Jundel. Diyos. Madam, maraming salamat. At alam kong na-inspire kayo at natakam na kumain ulit, paulit-ulit, palagi-lagi ng Mariapas Cheesecake. Don't forget, marami pa po silang mga ibang produkto bukod doon. Pero ako kasi talaga personally, ang paborito ko doon, yung kanilang nauna na produkto na talagang cheesecake. Doon sa mga gustong magnegosyo, huwag kayong panghinaan ng loob. Doon sa pagka laging nag-fail, baka naman hindi talaga, huwag natin ipilit. Yeah. Pero doon sa talagang may skill at may talento, bakit hindi? Be generous also, katulad ni Madam Mariapas. The reason why she is so blessed is because hindi siya nagdadalawang isip palagi na mag-share na kung anong meron siya. Kasi tenfold, bumabalik Tried and tested. Be grateful for what you have and always do not forget, andyan si Lord, hindi bibigay sa atin kung hindi natin kaya. Maraming salamat at nagkaroon ulit tayo ng napakagandang episode. Dito lang po yan sa Kwentuhan with Mommy J. If you have stories that you would like to share to the whole world, don't forget, mag-message lang po tayo sa Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube channel natin. At baka naman kayo na ang susunod na ma-feature natin dito lang sa Kwentuhan with Mommy J. Bye!